Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So sa ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, syempre hindi po natin pwedeng kalimutan na batiin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos at maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, nga pala, pinasasalamatan ko rin po maging yung ating mga taga-subaybayan na lagi ko pong nakakausap, nakakachika dito po sa King Messenger, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. So sa araw po ito, pag-uusapan po natin ay ito pong si Bongo, no? So pag sinabi po nating Bongo, ang pumapasok po agad sa isipan natin ay walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Kasi alam naman natin na itong si Bongo ay talagang kumbaga sa ito yung pinakabalalay, pinakabalalay na kung saan ito'y taga-sandok ng kakainin ni Rodrigo Roa Duterte. Ito yung taga-punas ng kanyang puwet kapag tumatae, excuse me po sa mga kumakain ito rin yung taga-paligo niya. At syempre, ito rin yung taga-hele niya kapag natutulog siya. At syempre, kapag gising niya sa umaga, ito rin yung taga-pagtimpla ng kape niya. So, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po'y patungkol po sa tila baga nagiging diskarte o sa pagiging mautak nitong ni Bongo. So, alam natin na ang mga kasama ni Bongo ay hindi pa kilala. Hindi pa kilala, hindi katulad niya. Hindi katulad ni Bato de la Rosa, ni Robby Padilla, na kahit mga tanga, mga bobo, mga walang kwenta, kilala. Dahil nga sa dikit kay Rodrigo Roa Duterte at laging napag-uusapan sa social media. Hindi katulad ng kanilang mga kaalyado ngayon na kasama nila sa PDP Dapa, hindi naman natin kilala. Hindi ko nga kilala yung iba dito pero ewan ko ba't malakas ang loob ng mga ito na alam nyo na, sumabak agad sa pagiging senador. So, matataas agad ang lipad. So, nakikita ko ewan ko kung napapansin lang ninyo mga minamahal ko mga kababayan. May napapansin po kasi ako dito kay Bongo. Ngayon, mayroon lang po akong mga katanungan mga minamahal ko mga kababayan dito po kay Bongo. Because mostly I really notice this every time they have a campaign rally. So, Bongo, you know, he's in. Always there on top 12. Pasok siya. So, ayaw niya sa sorbe. Hindi tayo nagpi-fake news dito Sinasabi natin yung totoo. Yes, aminin natin. Pasok siya sa top 12. Pero, tingnan nyo ewan ko lang kung ganun din ang tingin ninyo, ganun din yung pakiramdam ninyo sa nagiging pakiramdam ko. Kasi parang ang tingin ko dito parang lumalayo siya Parang bumidistansya siya. Hindi ko mawari kung para bagang dahil nakikita nga niya na pasok siya sa top 12, baka iniisip niya baka pag dumikit ako sa mga kasama ko, bumaba yung ratings ko. 'Di ba? Baka 'di ba? Alam niyo na, parang yung style niya ngayon paniguro. Kumbaga sa sa Bisaya, parang isinisecure niya yung sarili niya na baka mamaya dahil sa kakadikit niya dito sa mga kasama niya sa PDP Dapa mabahiran ng alam niyo na na naman siya, masilip na naman siya, maintriga na naman siya, kaya dumidistansya siya at parang ang dating sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang mga nagiging galawan para bang wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa kanyang mga kasama dyan sa PDP laban. Pero baka ito kung di ako nagkakamali,
base na rin sa nagiging payo sa kanya marahil ni Panelo at ng iba pang mga advisor niya, 'di ba? Okay, bumalik tayo dito kay Bongo. Pasok siya sa top 12 para maging senador uli. Pero yung kanyang mga kasama, obvious naman, laglag. So ngayon, ito yung tanong ko mga minamahal ko mga kababayan. Bakit ganon? Alam nyo ba't ko tinatanong ito? Kasi sa tuwing may campaign rally po itong si Digongyo kasama ng kanyang 8 senatorial candidate sa PDP laban, bakit minsan lang natin ito makita? Once in a blue moon only. Kinakahiya ba ni Bongo yung mga kasama niyang senatorial candidate sa PDP laban? O talagang ayaw lang niyang magpakita? Ano sa tingin ninyo mga minamahal kong mga kababayan? Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, ito'y base po sa aking nakalat na impormasyon na. Balita ko po kasi, nung unang sumama, itong si Bongo sa mga rally ni Digongyo, may napansin siya. May napansin siya. At isa sa mga una niyang napansin, kapag nagrarally sila, wala na sa kalahati man lamang ng dami ng tao yung dumadalo sa kanila o nakikinig sa kanilang mga sinasabi sa tuwing sila'y mayroong campaign rally. Bakit? Dahil hindi nakapokus itong PDP laban o itong rally ni Digongyo sa mga plano nila kung sakaling manalo yung mga tao niya. Nakapokus kasi etong si Digongyo maging yung mga kasama niya sa paninira. Hindi nila kasi kayang iangat yung sarili nila at di rin sila pwede magpabango dahil wala pa, karamihan sa mga kasama ni Digongyo ay wala pang naipakita o wala pang naipuprove sa ating o wala pa silang nagawa sa direktang pagkasabi. Ngayon, naisip niya na walang kahahantungan kasi sa tuwing ginagawa ng amo niya yung paninira sa ating mahal na Pangulo, nasisira yung pangalan pati nung mga nandoon sa rally ni Digongyo. Kaya umiiwas siya. Umiiwas siya. Kasi sa tuwing kung maalala ninyo, nung itong si Bongo ay sumama sa rally ng at saka itong si Bato, kung di ako nagkakamali, sila, magkakasama sila. Panelo, si Roque, nung hindi pa tumatakas si Roque, hindi pa nagtatago pala, sorry. Bumaba po yung ratings ni Bato, ni Bongo, kasi sumasama sila sa paninira ng KOGC. Kung maalala ninyo, nagsalita sila. 'Di ba? Bumaba yung ratings nila nung si Norby lumabas na bumaksak talaga yung ratings ni Bongo. Kasi sumasama siya sa galawan ng KOGC na kung saan ay sinusuportahan nitong ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya ang ginawa niya ngayon, nagiging wais siya. Para hindi siya masira, hindi magalit sa kanya ang taong bayan, hinahayaan niya na sirain ni Digongyo kasama ng kanyang 8 senatorial candidates sa PDP laban sa pagkasenador. Umiiwas siya. Umiiwas. Kaya hindi nakataka-taka na tumaas yung ratings niya. Kasi hindi siya napapansin ng ating mga kababayan. Nawawala sa isipan nila itong bugok na senador na ito. Kung maalala ninyo, yung rally po ni Kiko at ni, kung di ako nagkakamali, no, ni dating Leni, Vice President Leni Robredo. Maraming taong umaaten yung tandem ni
Leni Robredo at saka ni Kiko Pangilinan. Maraming umaaten. Puno. Kasi bakit? Kasi ang kanilang sinasabi, ang kanilang pinapahayag, yung kanilang plano para sa bayan. Nakapokus sila sa mga bagay na pwede lang gawin kung sakaling sila ay mahalal. Hindi sila nakapokus sa paninira. Hindi katulad ng ginagawa ngayon ng PDP Laban sa pangunguna ni Rodrigo Roa Duterte. Nakapokus sila sa paninira. Kaya hindi nakataka-taka na konti lang ang umaatin sa mga rally na isinasagawa ni Rodrigo Roa Duterte. Bagamat gumagawa sila ng fake news. Na kunyari tagumpay kagaya ng fake news na pinalalabas ng Net25 at saka ng SMNI na parehong fake news na channel. No? So, dito tayo sa pag-iwas ni Bongo. Marunong si Bongo eh. Matalino si Bongo. At marahil, pabor si Rodrigo Roa Duterte sa ginagawa niya. At pabor din yon kay Bongo. Bakit? Dahil sa nalilimutan siya ng taong bayan. Nalilimutan ng taong bayan na mayroong isang Bongo na kapag nakalusot sa pagiging senador, kapag mayroong Bato de la Rosa na makalusot sa pagiging senador, tsak na mayroong malalapitan, makakapitan, mauutusan, madidiktahan etong si Digongyo. So kung ako ang tatanungin ninyo, hindi kaya ito isang strategy lamang para mailusot ni Rodrigo Roa Duterte yung pinakamanok niya sa Senado o yung pinakautusan niya sa Senado katulad ni Bato de la Rosa at ni Bongo. Kung mapapansin niyo kung hindi niyo napapansin to, ako napapansin ko. Kaya ko to sinasabi dito, baka naman kasi nalilimutan na ng ating mga kababayan na may Bongo na gago. Isang siraulong bodyguard ni Digongyo na naging senador na walang nagawa sa mga Pilipino o sa bansang ito. Kaya ko po sinasabi sa inyo to, mga minamahal kong mga kababayan. May strategy sila. Meron silang ginagawa ngayon na hindi natin namamalayan o hindi namamalayan ng lahat. Nakakaunti lamang ang nakakaalam nito at alam nyo na. So, gusto ko lamang sabihin sa inyo, mga minamahal kong mga kababayan, na dapat maging matalino tayo. Alam natin na magaling ang mga Duterte sa iba't ibang uri ng mga estilo, pamamaraan. Alam niya ang gagawin niya dahil siya ay likas na tuso. Pag sinabi kasi nating tuso, mga minamahal kong mga kababayan, ang ugali kasing tuso, ugali ng ahas yan eh. Ugali ng isang hayop na makamandag. So, para sa akin, mga minamahal kong mga kababayan, dapat mas maging wais tayo sa makamandag na hayop para hindi tayo matuklaw. Sana nakukuha niyo yung punto ko. So, kailangan huwag nating kalimutan na may Bongo. Kaya ako sinasabi sa inyo para hindi makalusot si Bongo. Para hindi makalusot etong si Bato. Kasi nakapokus tayo sa mga inilalabas ng media tungkol sa mga sinasabi, binabalita nila, sa mga sinasabi nila tagumpay na campaign rally ni Digongyo. Nakapokus yung mga media, mga Pilipino, kung saan nagsasalita si Digong. Pero nalilimutan natin
na mayroon na palang nakakatakas, may nakakasipti na mga tao niya na pwedeng makalusot para maging tagapagtanggol niya, para maging tagapagdepensa niya. So, sana may nakuha kayo sa aking pakiramdam o sa aking namamasdan, no? Sana ramdam nyo yung aking o nagigets nyo yung aking ibig sabihin. Kaya sa mga Pilipino, mga kababayan natin, mag-isip po kayo. Huwag po tayong maging kampante, lalong-lalo na sa kalagayan ng bansa natin ngayon. Sa sitwasyon, sa mga nangyayari. Huwag tayong maging easy. Tandaan ninyo, once na may mga makalusot na mga senador, liligong nyo, 100% sasabihin ko sa inyo, mas lalala ang korupsyon kesa noon. Kung noon, ginamit ng mga Duterte yung virus na COVID-19 na yon at ginamit yung war on drugs, peking war on drugs, liligong nyo, para lamang makapag-kamkam ng pera, naniniwala ako na mas magiging triple yung gagawin nilang pagnanakaw sa taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga peking mga proyekto at iba pa. Biro mo sila na yung nagpapasok ng COVID-19, gawa ni Michael Yang, pinagkaperahan pa ang Pilipinas o mga Pilipino sa pamamagitan ng Parmali. 'Di ba? Sana wag niyong kalimutan, mga minamahal kong mga kababayan, na tayo po ay binugaw ng isang walang niyang presidente sa bansang China. Huwag niyong kalilimutan na tayo ay pinabayaan. Tayo ay pinapakain, pinapasakop ni Rodrigo Roa Duterte sa bansang China ng lihim. Paano ko nasabi? Hindi ba't natuklasan ng ating mga kapulisan, ng ating mga nasa ahensya, ng ating gobyerno, na kaya nakapasok yung mga spy, kaya nakapasok yung mga illegal pogo, kaya nakapasok yung mga alien dito sa ating bansa, kahit wala mga sapat na papeles, dahil ginamit ni Rodrigo Roa Duterte kanyang kapangyarihan para pagkaperahan yung mga Chino. Kaya patunayan yan. Kaya nga, di ba, ang daming pinadeport. Saan galing yung mga pinadeport? Saan nahuli? Hindi ba sa mga pogos na kung saan sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte na malinis? Nakalaunan, natuklasan na sa mga pogos na yan, nahuli, nakita yung mga ebidensya katulad na lamang ng sex den, droga, torture, at iba pa. Diba? Kasama na dun yung pagpatay sa iba't ibang mga lahi na kung saan dun na rin mismo inilibing. Mga minamahal kong mga kababayan. Kaya nga, tulad ng sinasabi ko, kapag hindi natin ginamit ang ating utak, kapag tayo ay hindi nag-isip, kapag tayo ay nagiging easy na lamang, maaaring magising na lang tayo isang araw na nasa sitwasyon tayo uli. Kung noon, panahon ni Rodrigo Roa Duterte, bawal tayong lumabas nang hindi naka-face mask, bawal tayong lumabas, hindi nakakapagtrabaho, hindi nakakapag etc. Baka mas malala pa doon ang mangyari sa mga Pilipino. Tandaan ninyo,
Sangkatutak at walang katulad na sumpa ang nangyari sa mga Pilipino nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Kasumpa-sumpa at kasuklam-suklam yung mga panahon na yun sapagkat may huwad na Pilipino na naging presidente, na naging aso ng China, na katulong ng China para tayo ay ubusin sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang mga estratehiya. Sana nakukuha ninyo mga minamahal ko mga kababayan ng sinasabi ko. Sapagkat ang sinasabi ko ay hindi po para sa akin. Hindi para sa iilang mga Pilipino lamang, kundi para sa lahat ng mga Pilipino. Kaya nga tulad ng sinasabi ko, buksan nyo ang inyong mga isipan, buksan nyo ang inyong mga damdamin, alalahanin ninyo yung mga nangyari noon, para nang sa ganon, ay makapag-isip kayo ng mabuti. Sa totoo lang, kung titignan ninyo ang panahon ngayon at noon, napakalayo. Noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, mga tao nawawalan na ng pag-asa. Karamihan sa mga Pilipino nagpapakamatay na lang sapagkat wala nang magawa sa buhay nila, sapagkat walang trabaho, naghihirap, nagdurusa, nagugutom, nawawasak ang pamilya. Ngayon, lahat ng pag-asa, lahat ng pagkakataon, kalayaan, nasa atin na. Ipinaglalaban tayo ng presidente natin mula sa mga mananakop na bansa. Hindi katulad ni Rodrigo Roa Duterte na nagkaroon pa ng secret agreement sa bansang China habang tayo ay sinasakop. Doon pa lang sana maisip nyo na, doon pa lang sana malaman nyo na kung ano ang kaibahan sa piling ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa piling ng isang diablo at demonyong hindi ko marami akong pwedeng itawag dito sa hayop na to eh. Diba? Kaya, tulad na sinasabi ko, huwag natin hayaan na isa man sa mga aso, tuta, galamay ni Digongyo ay makalusot katulad ni Bongo. Maging wais tayo at sama-sama dapat tayo. Sama-sama tayo. Huwag na tayo magpaloko pa sa mga tao o sa nakarang administrasyon. Huwag na tayo magpaloko. Nakita nyo naman kung paano tayo nakawan ni Mary Grace Piatos. Nakita nyo naman kung paano tayo niloko ni Mary Grace Piatos. Napakaraming niyang mga pinapasweldong tao na hindi naman pala totoong tao. O marami siyang pinapasweldong mga nakasulat doon sa kanyang opisina ng mga pangalan ng tao na hindi naman pala totoong tao. Diba? Doon pa lang eh. Malaki na ang pagkakaiba. Hanggat may Duterte, tandaan ninyo, hanggat may galamay ang mga Duterte, hindi matatapos ang kaguluhan at hindi matatapos ang korupsyon dito sa ating bansa. Hanggat may nagagawa ang mga Duterte, hanggat may koneksyon ang mga Duterte, hanggat may kapangyarihan ng bawat isa sa mga Duterte, nako, taga nyo sa bato, hindi matatapos ang kahirapan sa ating bansa sapagkat may mga taong pinagmumulan ng kaguluhan pagkawatak-watak. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, wag na po tayong sumuporta pa sa mga komunista na nakikiisa sa China. Lalong-lalo na itong PDP lapa tuloy na pinangungunahan ni Digongyo na tumatakas na ngayon sa ICC dahil sa meron ng warrant of arrest. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala ko na bukas na ang isipan ng ilan sa atin. Kaya hanggat ngayon o sa lahat ng oras ako po'y nagsasalita. Kami, kasama ng ating mga kasama at kaisa na nakikipaglaban para sa ating mahal na Pangulo. Narito kami para gisingin kayo, pukawin kayo sa katotohanan. Nang sa ganon ay hindi kayo maligaw ng mga taong sakim sa pera at kapangyarihan.
Pero dahil tumataas na po ang ating oras, pansamantala po na tayo may magpapaalam dito po sa ating programa. Pero tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.